Good morning mga boss. Good morning mga kapatid. May project na naman tayo sa umagang ito. Ito ang ating gagawing boy na mano, Pinsonic na Android TV. Ang problema daw nito mga bro ay nabagsak. Plug-in natin para makita natin yung picture, no? Nabagsak daw ito, natabig ng pusa. Yan sabi na may-ari. Yan, power on lang natin. Sabi mag-switch natin yun. Ayan ang nangyari sa kanya mga bro. Kalahati na lang yung picture. Pag nanonood ka nito, kalahati na lang ang bayad. Kasi kalahati na lang ang picture. Yun ang naging problema mga bro. Ganda pa naman yun, Android. Kailangan nababasa na lang natin OID na lang, hindi na Android. Kasi nga nabagsak daw ito mga bro. Sabi na may-ari, titingnan kung may pag-asa pa ba. Kasi ito kadalasan pag nabagsak, screen ang naging problema. Katulad nito, screen ang problema. Walang problema ang backlight. Ang problema niya ay screen. Pinsonic ito mga bro na Android TV na 32 inches, no? Subuksan na lang natin, titingnan natin yung kalagayan nito. So, yes. Ganito ka? Dito sa kabila po. So ito pala baklas na natin, no? Nabulol naman tayo. Ito yung pala yung model number niya mga bro. Pinsonic 32 inches LED television, pero ano to, Android Ito nakasulat yan, LED television lang. Nababasa naman natin dun sa screen, no? Tapos diretso na tayo sa screen mga bro. Ito yung top board niya. Sa dito mukhang okay naman, wala naman tayo nakitang kakaiba, no? Kailangan buksan natin yung pinaka-frame nito para makita natin. Kasi kadalasan niya nagkakaproblema doon sa harap ng ano, yung pinaka-nakakabit mismo sa screen, no? Kaya babaklasin na natin yung pinaka-frame. Titingnan natin kung ano, para magkaalaman. Kasi sabi na may-ari pala nito mga bro, kung talagang sira na yung screen, kung may pangpalit, palitan daw. At nagkasundo naman kami sa halagang dapat pagkasunduan, no? So baklasin na natin yung screen mga bro. Kaya pala nabasag yung ano nito. Bakit kaya? Yun siguro ang dahilan kaya nahulog. Pero bakit matibay naman to, bakit nabutas ng ganito? So baklasin na lang natin mga bro, no? Lit ang kanyang top board. Yeah boy. Tanggalin lang natin yung frame, no mga bro. Sikwat-sikwat ng dahan-dahan mga bro, mga kapatid. Shout out sa inyong lahat. Saan man kayo naroon sa panig ng mundo na ito. Ingat-ingat po. Yan, nabaklas na natin ang frame. Kabilang natin. Tingnan natin yung flex, yun ang hindi maganda. Naku, napingas pala talaga yung flex niya. Pakita ko na sa inyo mga bro, no? So walang pag-asa itong flex niya. Naputol na hati. Pakita ko lang, focus ko lang sa inyo. So yan, no? Pakita ko lang sa inyo, focus ko lang. Wala na talagang pag-asa. Dahil yan yung flex niya naputol, napunit, oh. Kalahati mga boss. Yan, ipa-focus ko lang, ha. Yan, oh. Hanggang dito yung hati. Napingas. Yan, oh, angat ko lang. Yan, oh, kitang kita. Kalahati na putol. Pag ganyan putol, wala nang pag-asa. Palit screen na po ito. Wala man tayong banding machine na para ibalik natin to. Yan, oh, yan ang resulta ng pagkabagsak pala mga bro. Kung na hati.
halos kalahati talaga yung napingas niya. So no choice yan, kailangan palitan ng screen. Hanapan natin ng screen na pwede dito mga bro, kasi Android ito at saka bago pa lang daw kasi ito, na-disgrasya lang ng may-ari kaya nabagsak, at yan ang resulta sa kanyang pagkabagsak. Pingas yung kanyang, nag-vlog na naman yung mahiwagang cellphone yan. Pingas talaga yung kanyang clicks na galing sa top board papuntang screen. So no choice, papalitan ng screen yan mga bro. So baklasin natin screen, hanapan natin ng pwedeng pampalit dyan. Sayang, maganda pa naman. So tuloy natin mga boss, no? So yan, bali palit natin dito yung ating screen ay TCL. Pang TCL yan mga bro, yan may nakadikit pa, no? Subok natin kung ubra ba ito, magka-match ba ito. Ito yung luma niya, yung pingas mga bro. Talagang napingas talaga eh. Anong no choice na yan pag ganyan. Lang iba yung top board nun, iba yung top board nito. So titingnan na lang natin pag salpak kung anong kalagayan nito, baliktad ba yung picture o solarized ba yung picture. Ganyan talaga kasi pag iba na yung screen ng gagamitin, no? Pero titingnan natin kung makuha pa natin. So salpak lang natin mga bro na maayos, i-fix lang natin yung kanyang tawag nito, yung frame. Yan nakasulat mga bro, pang TCL yan na LED TV lang ito. Mga sinaunang TCL. May nabili kasi tayo nakaraan, sira yung board. Kaya try natin yung salpak dito para maging pira na mga bro. Mahirap maghanap ngayon ng pambigas-bigas. Kailangan may pambigas-bigas tayo. May kunting ulam din. So salpak natin mga bro. Dahan-dahan lang sa pagtupi mga kaibigan. Pagka madiskarel, lagyan natin ng tape para hindi balaglag. Pagkabit natin ng frame, hindi sasabit, no? Wala naman ang simpleng diskarte dyan. Tapos kabit na natin yung frame. Hindi ko tabaklasin yung ano ng TCL, no? Yan, tapos balik natin yung screw sa laboratory. Yun, kailan magpalit pa pala tayo ng clicks dahil magkaiba yung kanyang tawag nito, LPDS connector. So focus ko lang, no, kasi yung original tika, i-focus lang natin, no? Para magkawa lang din yung kunting idea itong ating mga mga baguhang mga nag-aaral pa lang pagka-electronic technician na katulad natin mga bro, no? I-focus ko lang. So ito yung sinasabi ko, magpalit tayo ng LPDS connector mga bro, no? Kasi ito yung original niya maliit. Kasi yung putulin na natin yung top board dito na pinagpalitan natin. Maliit kasi yung ano nito, yung kanyang pinaka-flex. So ang kailangan natin dito, palitan natin tong pinaka-LPDS connector. Yan, bunutin lang to. Tapos maghanap tayo ng kamats dito.
Kailangan nyo papalit natin ng LV disconnector, kailangan hindi babaliktad. Yung supply kasi nito nandito. Pag hindi mo tinitigan na maigi, salpak ka ng salpak, nagkapalit yan. So tuloy natin, may customer na dumating. So ganito ang LV disconnector na ipapalit natin. Kasi nandito yung supply. Yan, tama dito. Ito yung formang pagsalpak niyan mga bro. Sinulusot lang natin yan dyan. Saglit lang boss. Saglit lang boss. Kano yan? Tapos piplex lang natin. Kaya kakabit ko lang na maigi. Kano isa? Apat sampo. So yan, nakaibit na natin yung LV disconnector natin. Yan ang tamang forma niyan mga bro. Kasi ito yung supply na 12 volts. Tatama dyan sa fuse yan. Hindi pwedeng magkabaliktad dyan mga bro. Kasi may LV disconnector ganito forma pero ang supply nandito. Yun ang patatandaan lagi mga bro ng mga baguhan lang natin nag-aaral pag electronic technician. No? Simple tips lang pero mahalaga yon. Kasi pag nagkapalit yan, maaaring masisira yung iyong screen. Tapos sundin din yung guide dito sa supply, may puti dyan yun ng 12 volts. Simple ano lang, pero yung mga veterano natin, mga technician dyan, wala na yan. Alam na this. So, try natin, ikabit na lang natin, titingnan natin kung anong resulta, kung maganda ba itong ating screen. Kasi nabili ko na itong screen na to, may aninag lang. Kaya yung TCL na nabili ko, kaya hindi ko sigurado kung walang guhit dyan or maganda ba. Alamin na lang natin, no? So, kabit natin yung supply niya para magkaalaman. Anak ng matigas. Yun. So mamaya natin testing lang natin, mamaya natin screwan yan. Mamaya natin i-fix yan kung okay na yung ating screen. So yan, paandarin natin mga bro. Paganahin natin, kuntik pa. So plug in natin. Yan, may standby power natin. Pindutin ang power button. Saan ba, sa taas ba? Sa baba? Yan. Uy, patay, may guhit. May guhit na isa sa gilid. Malinaw na sana, wala na tayong babaguhin. Ang problema ay may kunting guhit dito sa gilid. Yan ang Android box. Android box tuloy yan, Android mga bro. Kaya lang may guhit siya dito sa gilid na maliit. Tingnan natin kung mawala yan. Yun, nag-iisang guhit. Pero buti sa gilid lang siya. Papaalam natin sa may-ari kasi wala na akong ibang available na screen. Tingnan ko kung lalaban na sa ganitong forma. Ganitong kalagayan ng ganyang pinagit natin dahil may guhit. So focus lang natin sa inyo mga bro. Sayang, may guhit kunti sa gilid. Yung mga sinasabi ko kasi pag once na nabili ka ng ganito tapos sira yung backlight, hindi mo makikita yung guhit na to mga bro. Ay focus ko lang kasi hindi nyo makikita, no? So yan, ito yung sinasabi ko mga bro na guhit. Hindi na ito maalis basta-basta. Kasi nung nabili ko nga itong TCL na to, sira yung backlight. Kasi pag sira ang backlight, pag aninag na makikita mo sa screen, hindi mo makikita itong guhit na to. Ganun talaga pag bumili ka ng mga sirang unit, sugal yun. Maaring ganito, maaring may malinis. Marami naman tayo nabibili na minsan na malinis din. Ito lang talaga may guhit. Kaya papaalam ko sa may-ari kung lalaban siya sa ganito. Kasi wala na akong available na ibang screen. Ito na lang natira.
Pero buti na lang sa gilid siya, hindi sa gitna. So try natin lagyan ng ano pala, antenna. Kung malinaw ba siya. Baka mayroon na siyang HD. Teka, ikutin lang natin, no. Siya na mga bro magalaw. Ayun, maganda pala. Kahit antenna lang, mayroon na siyang TV Plus. Parang ano siya, HD pala, high definition ano na to. Digital TV pala, may digital TV na siya. Yan, ganyan siya kalinaw, no. Yan. Problema lang talaga, may kunting guhit. Maaaring lalaban may-ari nito, kaya lang hindi na masunod yung pinagkasunduan namin kasi may guhit siya. Pero okay lang yan, ang mahalaga kung lalaban siya. So, tawagan na lang natin may-ari mga bro, no? At least na paano naman natin. Kasi yung original niya, kalahati. Kalahati mayroon, kalahati ito naman, may kunting guhit lang, pero pwedeng panooran. So hanggang dito na lang yung video natin mga bro. Nakita naman natin na malinaw na. Ang problema lang talaga ay may konting guhit yan sa gilid naman. Halos 1 inch, tama. Hindi na kasi basta-basta maalis yan. So maraming salamat sa panonood nyo sa ating mga ina-upload ng mga video mga bro, no? Maraming salamat. At magandang umaga po sa ating lahat. Ang ganda nila. Napakaswerte, no? Okay naman siya, pwede na siya mapanooran. Nabigo kang hanapin ang arkana mo. Kung wala ito, mabigat ka lang sa iba.